Ito pong sinasabi, nakakandidato ng Vice President, hindi ko po yan, alam niyo kung totoo lang mo ito ha, totoo lang. Wala na ho akong ambisyon sa politika. Wala na ho. Wala na akong ambisyon sa politika. Yan ang mga katagang sinambit ni Senator Robin Padilla. Wala na raw siyang balak tumakbo pa kahit bilang Vice President. And to be honest, Senator Robin, magandang balita yan. At sana, panindigan mo. Please lang. Please lang, Senator. Huwag sanang after 2 years, biglang dahil sa mataimtim na panalangin at sa sigaw ng taong bayan, ako po ay tatakbo bilang Vice President. Oy. May resibo kami. Sabi mo, hindi ka tatakbo. Kasi kung mangyayari yun, wala ka din pinagkaiba sa mga trapo na politiko. Kaya sana panindigan mo, hindi dahil masama kang tao. Hindi dahil wala kang malasakit sa Pilipinas. Actually, kabaliktaran. Mukha ka namang mabait. Mukha ka namang sincere sa maraming bagay. Pero alam mo, alam ko, at alam ng mga tao na minsan hindi sapat ang pagiging mabuting tao para maging mahusay na senador. At lalong hindi sapat ang kasikatan para maging Vice President ng Pilipinas. Kaya kung totoo ngang wala ka ng ambisyon sa politika, baka isa yan sa pinakamagandang magagawa mo para sa sarili mo. At baka pati na rin sa buong Pilipinas. Wow! Good news talaga. Bago tayo magsimula, bilhin muna kayo na itong t-shirt. Tanginang mga kurakot. Yan, nandyan yung may makikita kayong basket dyan. Click nyo view products, links, bili kayo. Ha? Alam nyo na yan, okay? Going back mga kaibigan, itong Sabado, August 23 sa isang pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta sa Baliwag, Bulacan, sinabi ni Senator Robin Padilla na wala na akong ambisyon sa politika. Kasunod ito ng mga usap-usapan tungkol sa posibilidad na tumakbo siya bilang Vice President sa 2028. At gusto kong linawin agad, hindi ito hate video kay Senator Robin Padilla. Ayokong bumaba sa diskusyon na, bobo yan, walang alam yan, artista lang yan. Dahil napakadaling mag-insulto. Ako pa ba? Kaya ko yan. Natural talent ko yan. Pero nagbabago na tayo. Mature na tayo. Konti. Ha? Kaya kung gusto natin maging maayos sa political discourse natin, ang mahalagang itanong, ano ba talaga ang qualification na dapat nating hanapin sa isang senador? At kung Vice President, ano ang standard na dapat natin hinihingi? Dahil dito natin makikita kung ang pagiging sikat, mabait, sincere at may magandang intensyon ay sapat ba para mamuno sa pinakamataas na antas ng gobyerno? At para sa akin, hindi. Bakit? Pag-usapan muna natin ang mabait na tao versus mahusay na public official. Dito kasi tayo madalas nagkakaroon ng problema mga kaibigan. Kapag mabait, qualified. Kapag matulungin, qualified. Kapag sikat, qualified. Kapag marunong makisama sa masa, qualified. Kapag nag-artista, senator. Kapag nag-boxing, senator. Kapag sikat ang ipelyido, baka presidente pa. Pero hindi ganun kasimple ang public service. Halimbawa, mabait ang kaibigan mo, matulungin siya sa mga tao lalo na sa mga nangangailangan. Pero kung kailangan mong operahan sa puso, papayag ka bang siya ang mag-opera sa iyo dahil lang mabait siya? Malamang hindi. Hindi mo pwedeng sabihin na, pre, tiwala lang, mabait naman ako. Ulol, humanap tayo ng doktor. Kailangan mo ng cardiothoracic surgeon, medical doctor. Ganon din kung may problema ang eroplano, hindi mo sasabihin na, okay lang kahit hindi gaanong marunong magpalipad yung piloto natin, mabait naman yan. Matutulungan niya yung mga tao. Ano yan? Habang bumabagsak yung eroplano, sabihin mo, at least mabait si Captain. Hindi. Dahil may mga trabaho na kung minsan, good intentions are not enough. Ang kailangan natin, competence. At ganun rin dapat sa gobyerno. Hindi ko naman sinasabing kailangan mo maging pinakamatalinong tao sa Pilipinas para maging senador. Hindi naman kailangan na bago ka pumasok sa Senado, may dala kang calculator, may dala kang constitution, encyclopedia. Hindi ganun. Pero napakalaking responsibilidad ng posisyon na yan. Gumagawa ka ng batas, sinusuri mo ang national budget, nag-iimbestiga ka sa mga malalaking anomalya, nakikialam ka sa foreign policy, national security, ekonomiya, edukasyon, healthcare, constitutional issues, at yung boto mo pwedeng makaapekto sa buhay ng mahigit 100 milyong Pilipino. Kaya para sa akin, hindi sapat yung mabait naman siya. Ang tanong, kaya niya ba ang trabaho? At dito ako may reservation kay Senator Robin Padilla. Hindi ko naman kinu-question kung sincere siya. Minsan, yun pa nga ang nakikita kong positive sa kanya. Kapag nagsasalita si Robin, parang hindi naman scripted politician palagi. Kumbaga, kung ano yung nasa isip niya, sinasabi niya. Minsan nga parang gusto kong sabihin, Senator, baka pwedeng wag lahat sabihin mo. Diba? Kasi may ibang thoughts na pwedeng manatili muna sa drafts. Hindi kailangan lahat i-post. Pero at least, alam mong sincere. Alam mong galing sa puso yung sinasabi at hindi sa PR team. Diba? Problema lang, kapag senador ka, hindi pwedeng sincerity lang. Kailangan may lalim. Kailangan maintindihan mo ang issue hindi lang doon sa surface level niya, kundi pati yung magiging epekto nito sa batas na ginagawa mo. Kailangan kaya mong makinig sa mga experts. Kailangan kaya mong baguhin ang posisyon mo kapag mali ang informasyon mo. At higit sa lahat, kailangan alam mo ang limitation ng sarili mong kaalaman. Kasi walang masama sa pagsasabi ng hindi ko alam. Actually, mas gusto ko pa nga yung mga politiko na nagsasabing hindi ko alam, pag-aaralan ko, kaysa sa politikong hindi alam pero may 20 minutes explanation. Senator, saan galing yung explanation mo? Sa confidence? Tiwala lang sa sarili? Ganun? Dahil isa sa pinakamapanganib na kombinasyon sa politika ay hindi lamang kakulangan sa kaalaman. Mas delikado kapag kulang ang kaalaman
pero napakalaki ng kapangyarihan. Hindi ito usapang diploma lang ha. Baka kasi sabihin nyo, bakit kailangan bang graduate ka para maging senador? Hindi diploma ang argumento ko. Maraming taong walang napakataas na educational attainment, pero mahusay mag-isip, mahusay mag-aral ng issue, at may napakalawak na karanasan. At marami ring may doctorate, may PhD. Pero kapag narinig mo kung paano magsalita, mapapaisip ka kung saan nabili yung doctorate degree nila ba? Hindi diploma ang sikatan dito. Preparation, judgment, critical thinking, understanding of policy, at willingness na seryosong pag-aralan ang isang bagay bago gumawa ng konklusyon. Yan ang pinag-uusapan natin. Kasi pwedeng hindi ka abogado pero mahusay ka na senador. Pwedeng hindi ka economist pero marunong ka makinig sa mga economist. Pwedeng hindi ka doktor pero naiintindihan mong kailangan mong konsultahin ng mga medical expert bago gumawa ng health policy. Hindi mo kailangan alam lahat. Walang taong alam lahat yan. Ang importante, alam mo kung kailan kailangan mong makinig sa taong mas nakakaalam kaysa sa'yo. Ang problema ay kapag hindi mo na alam ang isang bagay, pero kumikilos ka pa rin ng parang alam mo. At mas malaking problema kapag naniniwala ka na rin sa sarili mong imbento. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking issue. May mga naglulutang ng pangalan ni Senator Robin para sa Vice President sa 2028. At dito talaga ako napaisip po, ayoko na nga magmura eh. Vice President? Teka lang, isa-isa lang. Hindi yan maliit na posisyon. Minsan kasi tingin natin sa Vice President parang spare tire lang. Nasa likod lang, hindi ginagamit. Pero kapag kailangan na, siya pala ang may papalit. Kaya tandaan natin, ang Vice President ay isang constitutional succession away from the presidency. Kapag hindi na kayang gampanan ng Pangulo ang tungkulin sa mga sitwasyong nakasaad sa konstitusyon, Vice President ang maaaring humalili. Ibig sabihin, kapag bumoto ka ng VP, dapat ang tanong mo rin, handa ba akong maging presidente ng Pilipinas ang taong ito bukas kung kinakailangan? Hindi yung masaya ba siyang panoorin? Hindi yung idol ko ba siya? Hindi yung mabait ba siya? At lalong hindi yung magaling naman siyang umarte sa action movie. Hindi naman kontrabida ang hahabulin natin sa Malacanang. Dapat ang tanong natin, kung magkakaroon ng national crisis bukas, kaya ko bang ipagkatiwala sa taong ito ang buhay ko? Ang buhay ng pamilya ko? Kaya ko bang ipagkatiwala sa taong ito ang buong bansa? Ekonomiya, military, foreign relations, West Philippine Sea, disaster response, budget, diplomacy, national security, lahat. Hindi pwedeng pag may diplomatic crisis. Lahat! Direct! Take to tayo. Walang take to sa presidency. Kaya napakataas dapat ng standard natin. Hindi personal mga kaibigan ang pagsasabi ng hindi ka bagay. Hindi ka bagay maging vice president. Ito rin kasi yung kailangan natin matutunan bilang mga botante. Kapag sinabi mong hindi siya qualified para sa posisyong yon, hindi automatic na sinasabi mong masama yung taong yon. Magkaiba yun. Pwede kong sabihin mabait kang tao, pero ayaw kong ikaw ang surgeon ko. Ayaw kong ikaw yung babaak ng puso ko dahil lang mabait kang tao. Pwede kitang respetuhin bilang negosyante, pero ayaw kong ikaw ang piloto ng eroplanong sinasakyan ko kung hindi ka marunong magpalipad. At pwede kong respetuhin si Senator Robin bilang artista, bilang Muslim leader, bilang advocate ng ilang causes na pinaniniwalaan niya. Pero kaya ko din sabihin sa kanya na hindi ako kumbinsidong siya ang klase ng leader na gusto kong makita bilang Vice President ng Pilipinas. Hindi insulto yun. Political judgment yun. Kasi kung lahat ng criticism ay insulto, ano na lang gagawin natin? Papalakpakan na lang natin lahat. Magaling, kahit hindi. Qualified, kahit hindi. Ano yan, video okay? Ang galing mo, pre. Kahit 2 barangay na yung nakakarinig ng sintonado niyang my way. Hindi ganun. Pero unfair kung kay Senator Robin lang natin isisisi ang lahat. Dahil sino ba ang naglagay sa kanya sa Senado? Tayo. Actually, kayo lang. Diba? Pero mga botante ang naglagay sa kanya. Hindi naman isang umaga nagising si Robin tapos sabi niya, "Uy, senator na pala ako." Hindi, binoto natin. At hindi lang naman kay Robin nangyayari yan. Matagal nang may problema ang political culture natin kung saan malaking advantage ang pagiging sikat. Artista, influencer, anak ng politiko, apelyido, celebrity, may recall, may charisma, at minsan nauunang tanong natin, kilala ko ba siya? Kaysa dun sa, alam ba niya ang ginagawa niya? Parang job interview na yung qualification. Sir, ano pong experience nyo? Napanood nyo na po ang mga pelikula ko. Sir, tungkol po ito sa national budget. May 3 million followers ako sa Facebook. Ayun, congratulations, senator ka na. Kaya hanggat ganito tayo pumili, huwag tayo magulat kung ang election ay nagiging popularity contest. Hindi ibig sabihin mga kaibigan, na bawal maging artista ang politiko o bawal maging politiko ang isang artista. Hindi ganon. Maraming artista ang maaaring maging mahusay na public servant. Ang punto, hindi dapat qualification ang kasikatan. Bonus na lang yon sa kampanya. Pero pagtapos ng campaign, kailangan mo magtrabaho ng maayos, kailangan mo magtrabaho ng tama. Kaya nung nabasa ko yung sinabi ni Senator Robin na wala na akong ambisyon sa politika, ang reaksyon ko, Senator Robin, okay lang. Actually, baka mas okay. Hindi naman kabawasan sa pagkatao ang pagsasabing hanggang dito na lang ako. Hindi lahat ng senador kailangan mangarap maging vice president. Hindi lahat ng vice president kailangan mangarap na maging presidente. At hindi lahat ng taong may pagkakataong tumakbo ay dapat tumakbo. Pakisabi rin ho yan sa ibang mga politiko dahil baka hindi nila alam. Kasi mga kaibigan sa Pilipinas, minsan parang career mode ang politika. Barangay captain, mayor, congressman,
gobernador, senator, vice president, president, at pag natapos ang termino, anak naman, kapatid naman, pinsan naman, kapag naubusan, baka pati yung ninong siya kasi po, kinikilig. Parang family business eh. Kaya kung may politikong totoong magsasabi ng tama na, wala na akong ambisyon, at paninindigan niya, hindi ko siya pagtatawanan, irerespeto ko pa siya, sasaluduan ko pa siya. Kaya kay Senator Robin Padilla, Sir, hindi naman ho matatapos ang contribution nyo sa bansa kapag hindi na kayo senador. Napakalawak ng platform nyo. Pwede ho kayong tumulong sa mga Muslim communities. Pwede kang gumawa ng mga advocacy. Pwede ho kayong tumulong sa entertainment industry. Pwede nyo gamitin yung pangalan nyo at influence para sa mga charity. Pwede ho kayong magsalita tungkol sa mga issue na mahalaga sa taong bayan. At sa inyo na rin. Hindi mo kailangan ng Senate seat para makapaglingkod. At minsan, baka mas effective ka pa sa labas ng gobyerno. Kaya Senator Robin, marami ka pang pwedeng gawin. Pwede ka pang bumalik sa pelikula at doon kapag may problema, pwede mong barilin yung kontrabida. Sa Senado kasi bawal yun. Debate muna doon. Pero mga kaibigan, may isa pang lesson dito para sa ating mga botante. Guys, sa susunod na eleksyon, sana baguhin din natin ang tanong natin. Huwag lang yung sino ang mabait, sino ang sikat, sino ang matapang, sino ang idol ko, kakampi ba siya ng idol ko, binanatan niya ba ang idol ko. Huwag nang ganun. Subukan naman nating itanong, sino ang competent? Sino ang may track record? Sino ang nakikinig? Sino ang marunong umamin kapag hindi niya alam? Sino ang kayang gumawa ng desisyon kahit hindi popular opinion kung iyon ang tama? At ang pinakamahalaga, sino ang pagkakatiwalaan mong gumawa ng batas na susundin ng buong bansa? Dahil hindi talent show ang Senado, hindi popularity contest ang presidency, at hindi fan club ang gobyerno. Kahit minsan, parang ganun na yung nangyayari dito sa Pilipinas. Diba? Hindi ganun. Baguhin na po natin, mga kaibigan. Kaya Senator Padilla, kung talagang wala ka ng ambisyon sa politika, okay lang, hindi kita tatawagin duwag. Actually, baka mas respetuhin pa kita kung alam mong hanggang saan ang gusto mong puntahan at kung paninindigan mo yun. Dahil may isang bagay na bihirang makita sa politika, yung taong marunong magsabi ng tama na. Kasi kadalasan sa politika, kapag tinanong mo, may bala ka bang tumakbo? Sasagutin ka ng wala. After 6 months, matapos ang masusing pagdarasal at pananawagan ng taong bayan, ayan na, okay lang yan. Fake news. Kaya kay Senator Robin Padilla, Sir, may screenshot kami, may video, may resibo. Wala na akong ambisyon sa politika. Sana ho ay panindigan natin yan. Diba? Sasaluduan kita, Sir. Sabi ko sa iyo. Pero para sa ating mga botante, may mas malaking tanong. Sa 2028, pipili na naman ba tayo base sa pangalan? Sa kasikatan? Sa partido? Sa political idol natin? O sa wakas, magsisimula na tayong magtanong kung kaya ba talaga niyang gawin ang trabaho niya. Dahil tandaan natin, ang pagiging mabuting tao ay magandang katangian ng isang leader. Pero hindi yun sapat. Kailangan din natin ng leader na may kakayahan, may preparasyon, may judgment, at naiintindihan ang bigat ng kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanya. Dahil sa ordinaryong trabaho, kapag nagkamali ka ng hire, kumpanya ang maaaring malugi. Sa gobyerno, kapag nagkamali tayo ng hire, buong bansa ang pwedeng magbayad. At kung totoo na wala na siyang ambisyon sa politika, Senator Robin, again, sana panindigan mo. Please, wag mo kaming biglain sa 2028. May screenshot kami. T-shirt ha, check out nyo yan. May basket dyan. May makikita kayo dyan basket. Click nyo lang. Putang na mga kurakot. Check out nyo na.